And guys, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Welcome po sa aking YouTube channel, ang Eli Lagardis Tutorial Vlog. Ngayon po ay ituturo ko sa inyo kung paano po ang wiring po sa double tap na washing machine. Gamit po ng ito po wash motor. Gagamit din po tayo ng 6 wires na timer switch. Ayan. Tapos gagamit din po tayo ng selector switch. Ayan po. Tapos isa pong capacitor. Ito po. Ito po capacitor 11 UF. Ayan, 11 UF po siya. At ito pong isang power cords. Ayan po. Meron din po tayong spin motor. Meron din pong ayan. Ito po yung spin motor. At gagamit din po tayo ng ito capacitor. Kasi po wala po akong available na single capacitor, pero apat yung wire niya po. Wala po tayong available nun. Ang gagamitin lang po natin, single po na capacitor. Bali, dalawa po ang gagamitin natin. Isa po dito sa wash motor at isa rin po dito sa spin timer. Spin timer, gagamit po tayo ng spin timer switch. Ito po siya. Spin timer switch, spin motor, isa pong capacitor. Yan po yung gagamitin natin sa spin dryer. Itabi po muna natin itong spin motor na to, saka itong kanyang mga pyesa or parts. Unahin po natin itong wash motor. Ito pong selector switch, meron po siyang tatlong terminal. Ito po yung pinaka-common niya. Yung isa lang po ang terminal. At dito po sa ito, magkatabi na to, andito po yung normal saka soap wash. Ang normal watch po ay mahaba po yung kanyang oras. Yung pag-ikot po ng ating motor, mas mahaba po kaysa po dito sa, halimbawa ito po yung soap wash, mas mahaba po sa soap wash yung normal wash, yung kanya pong pag-ikot ng kanyang motor. At ang normal wash po o ang soap wash po ay maiksi po ang kanyang oras. Ngayon, dito po sa tatlo na to, paano po natin malalaman yung normal saka soap wash? Meron din siya pong drain na tinatawag. Ito pong drain, bali, kaya lang ito po, wala na po itong wire. Ang meron lang pong connection, ito pong normal saka soap wash dito sa ating single na tong terminal. Ito po yung pinaka-common nyo or power supply. Ngayon, paano po natin malalaman dito kung alin po yung normal soap wash saka normal wash dito sa dalawa na to? Ang gagawin po natin, gagamit tayo ng siyempre itong ito pong tester. Gagamit po tayo nito. Iseset lang po natin to dito sa times 10.
Ayan. Times 10. Diyan lang po ako gumagamit kasi pag nagtetest ako ng ganito. Ngayon, gagawin natin, kunin natin tong dalawa na to, terminal ng ating tester, at kunin natin tong ating selector switch. Ayan. Ito pong selector switch nga, tinuro ko kanina, ito po yung kanyang common. Ngayon, hahanapin lang po natin dito sa dalawa na tong magkatabi na tong wire kung alin po dito yung normal saka soap wash. Ang gagawin natin, connect natin to dito. Ito po yung common. Ito po yung sa single lang na ano niya, terminal. Connect po natin dito sa ating ito. Ayan. Ngayon, ang gagawin po natin, kunin naman natin tong dalawang wire. Itong kulay blue saka gray na wire. Ayan. Ngayon po, ang gagawin natin, isi-switch natin to rito. Halimbawa po dito sa normal o sa soap wash. Ayan. Ito pong arrow na to, nakatutok po siya sa soap wash. Ngayon, ang gagawin natin, ilalagay natin tong isang dulo ng tester sa dalawa na to. Kung alin dito yung soap wash. Ang sabi ko guys sa inyo kanina, mamaya ituturo ko naman dito kung alin dito yung sa 6 wire na to ang normal saka soap wash. Ngayon, ilagay na po natin dito, nakatutok po ito sa soap wash to. Pag pumalo po ang ating pointer, kung alin po dito yung pumalo, yun po yung soap wash. Ano? Ito, lagay muna natin dito sa blue. Ayun, meron po siyang pagpalo. Wow. Wait lang po, wait lang ano. Ayun guys, ngayon ito ano, mali yung nailagay ko kanina. Itong ano niya, itong pointer nakatutok yan sa soap wash ano. Ngayon ito yung ano niya, ito yung kanyang soap wash. Itong kulay gray. Itong kulay gray yung kanyang soap wash. At ito naman, wala siyang palo dahil yung ating ano ay nakatutok sa soap wash. So, alam na natin yung soap wash dito. Ngayon hanapin natin pa rin yung normal. Gagawin natin, ilalagay din natin to sa, tutok natin dito sa normal. Ayan. Ilagay natin dito sa blue. Kasi guys, kanina ito yung, itong gray, ito na yung ating soap wash. Ngayon, pag pumalo ito yung magiging normal wash. Ayan. Ayan guys, kita nyo, pumalo yung kulay, yung ating pointer dito sa kulay blue na to. Ano? Pag nilipit natin dito, sa kulay gray, wala siyang palo. So guys, ito na yung normal wash. At ito naman yung soap wash, itong kulay gray or brown. Yan. Ngayon guys, alam natin kung alin dito yung itong nasa baba, ito yung normal wash, at itong nasa taas na pin ay ang soap wash, itong kulay gray. Okay. Ngayon, i-stabil muna natin to. Ngayon, ang gagawin naman natin ay itong timer switch.
na wash timer switch. Itong wash timer switch, itong i-try natin na hanapin natin dito guys yung walang palo. Tapos yung may palo guys ay ang normal saka ang soap wash. Ang soap wash guys ay maliit lang yung oras niya or maiksi ang pag-ikot ng motor. Maiksi lang. At ang normal wash ay mahaba ang pag-ikot. Ngayon, titignan natin kung gaano kahaba yung normal wash saka soap wash. Ito guys, dalawa na to. Ito yung ating forward saka reverse dito sa timer switch na to ng motor. Ito yung itong kulay pula, dinugtungan ko ng kulay pula guys. Ito yung forward at ito namang isa ay ang reverse. Ngayon itong dalawa na to na hiwalay, ito yung switch. Pag sinwitch mo ito, in-on natin to, halimbawa in-on natin tong motor, itong timer switch na to. Tapos ikinabit natin tong ito kasi guys nakakabit sa line 2 ng ating power supply ito. Tapos ito naman ay nakakabit dito sa selector switch. Itong kulay gray na to, ito yung pangalawa. Ayan. Dahil magkatabi sila, ito yung sa power supply at ito naman yung sa selector switch na kakabit. Ngayon, itong apat na to na magkakatabi rin, andito nga yung ito nga yung forward saka reverse. Then, itong dalawa na to ay ang normal wash saka soap wash. And guys, ito yung sinabi ko kanina, ito yung soap wash niya, itong nandito sa may bandang kaliwa, dulo. At ito naman ang ating normal wash. Ito yung normal wash, ito yung may mahaba ang oras. At ito yung soap wash, ito yung may maikling oras ng pag-ikot ng motor. Minsan guys, itong dalawa na tong wire na to, magkatabi lang talaga to. Ngayon magkahiwalay sila. Pero meron magkatabi talaga sila. Tapos itong dalawa na to magkatabi na. Ngayon, pag kayo, halimbawa, hinanap nyo rito sa apat na to, yung normal wash saka soap wash. Ang gagawin nyo, iikot nyo tong timer switch, i-on yung ganyan. Tapos, kunin nyo tong forward. And then, kunin nyo rin tong ayan, itong tester. Ayusin lang natin guys yung camera. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin para mahanap natin dito yung normal wash saka soap wash. Ang gagawin natin, itong forward, i-connect natin dito. Maski alin dito sa dalawa na to. Ayan. Ngayon, nakaswitch ito. Pag ang hanapin natin dito guys, yung normal wash. Halimbawa, ito yung hindi nyo alam. Ito yung kung ito yung normal wash o soap wash. Ngayon, ang gagawin ninyo, ididikit nyo lang to, kakabit nyo tong dulo ng tester na to dito. Dito sa wire. Tanggalin muna natin, Yan, dito sa wire na to. To, sa kulay blue. Yan. Yan guys, pag pumalo yung ating
pointer, magbibilang tayo ng ilang seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan guys, 11 seconds. Itong normal wash, 11 seconds ang tagal ng pag-ikot niya ng ating motor. Ngayon ito naman kulay violet. Maghintay lang tayo na pumalo uli siya bago tayo magbilang. One, 2, 3, 4, 5. 5 seconds guys, itong kulay violet na to. Ito yung normal soap wash. Kasi siya ay maiksi yung kanyang oras ng pag-ikot ng motor. 5 seconds lang. Itong kulay blue guys, na normal wash, ito yung normal wash, 11 seconds yung tinatagal ng ikot ng kanyang motor. Ayan. Ganun lang guys yung pag-testing ng normal wash saka soap wash. Kunin nyo lang yung forward ng motor. Tapos hanapin nyo dito sa dalawa na to o kaya sa tatlo nito. Ito guys, pag ito yung kinunik mo rito sa isa na to, wala siyang reading. Hindi siya gagalaw guys. Hindi siya papalo. Sa madaling sabi, hindi siya papalo. Yan, magbilang tayo ng 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Wala siyang paggalaw o wala siyang pagpalo. Kaya, itong walang palo, yun ang magiging reverse natin saka forward. Yan. Nakuha nyo. Tapos, yung may palo, katulad ditong normal, meron siyang itong normal wash, meron siyang 11 seconds na oras. At ito namang soap wash ay meron lang siyang 5 seconds. Okay. So, ngayon, ikakabit natin to guys doon sa ating selector switch. Itong normal wash saka soap wash. Itong normal wash saka itong soap wash. Yan. Kunin natin to. Ngayon, kanina guys, di ba, inano natin to. Itong blue, ito yung normal wash. At itong nasa taas na to, itong kulay gray, ito yung soap wash. So, ang gagawin natin, ikakabit lang natin to dito. Lagay natin itong normal wash. Unahin natin ito. Oops. Yan. Ayun guys, ikabit na natin dito sa connector. Itong kulay blue. Ito guys yung normal wash. Ito dito sa switch. Ayan, nakalagay siya. Normal. Ngayon ilalagay lang natin siya dito sa normal wash din ng timer. Ayan, ayun guys, magkaduktong na sila. Nakakonect na. Ngayon, ito naman, soap wash. I-connect natin dito sa kulay gray. Ito yung soap wash guys. Itong nasa taas. Ito yung normal sa baba. Ito naman sa taas yung soap wash.
Kakabit din natin siya rito sa soap wash. Lagyan natin sa connector. Ayan. And guys, kakabit na siya. Itong kulay gray, kakabit dito sa soap wash, at itong kulay blue ay nakakabit dito sa normal wash. Ngayon, itong dalawa na to, forward saka itong reverse, kakabit natin to sa, maglalagay na tayo ng capacitor. Okay guys, ilagay na rin natin dito. Yan. Kabit lang natin to, no? Ito guys, yung reverse, lagyan natin siya ng capacitor. Lagyan natin ng connector. Tapos, lagyan natin ng isang linya ng capacitor. Mamaya guys, may kakabit pa tayo dito. Ito lang guys yung linya ng timer switch. Wash timer. Ilalagay rin natin dito sa isang linya. Ito yung lagay tayo ng connector. Ayan. Tapos, kabit natin to. Ayan. Kabit natin sa isang terminal ng capacitor. Ito yung galing sa timer switch ng wash motor. Ayan. Ngayon, ito guys, kulay black na to. Ito yung forward ng motor. Itong motor. Ikakabit din natin siya rito sa forward. Pagsamahin na lang natin to. Yan. Saka itong forward, reverse. Dito rin naman natin siya ilagay din sa reverse. Reverse ng timer switch, wash timer switch. Tapos reverse ng motor. Magkasama yan guys. Ayan, ano na sila, no? Magkasama na ngayon. Itong linya nitong ito timer, selector switch, at saka itong linya, yan, lagay natin dito sa, hanapin natin yung ating cords. Ito. Itong kulay blue, ilagay natin itong pula. Ito yung common ng motor. Ayan.
Tapos, itong line 2, itong linya nitong switch ng motor ay ng timer switch. Ilagay natin dito sa line 1, sa line 2. Mali-mali na tayo Line 2. Lagay natin sa line 2 dito sa kulay brown. Ayan. Connected na sila. Ngayon, itong natitirang blue. Ngayon guys, itong kulay gray, itong linya ng selector switch. Itong pinakalinya niya, ito yung common niya. Ikakabit natin dito sa isang linya nitong watch timer switch. Itong katabi ng dito sa line 2. Katabi niya yan. I-connect natin to. Itong galing dito sa selector switch. Dito natin siya i-connect. Yan. And guys, connected na siya, no? Ngayon, ang gagawin natin, i-test muna natin bago natin ikabit itong spin timer or spin motor. Testing muna natin to kung okay yung naging linya natin dito sa motor na to. And guys, natapos na natin siyang i-connect lahat. I-play lang natin. Itong line 1 or pinakalinya nitong ating timer switch, sa watch timer switch, dito natin nilagay sa line 2 ng ating cords. Then itong common itong selector switch, nakalagay naman dito sa pangalawa, dito sa pangalawang wire ng ating, itong magkatabi na wire. Tapos itong forward saka reverse, kinabit natin sa forward saka reverse ng motor. And then yung normal saka soft wash, kinabit naman natin dito sa selector switch. Ayan, ito normal soft wash. Okay. So guys, testing natin kung tama yung ating connection. Ayan. Nakita nyo guys, umikot na siya. Ayan. Tignan natin. Ayan. Ayan. Nag-forward na siya guys. Reverse pala yun. Ito yung forward. Okay. And guys, okay naman yung naging resulta ng ating wirings ng wash motor. Ngayon, wash motor na may selector switch. Ngayon, ito naman gagawin natin dito sa spin motor. Spin motor guys, lagyan natin sa itong kanyang ito guys yung kanyang tinatawag na common. Lagyan natin siya ng selector, connector. Then itong fuse ilagay natin dito para safety siya, no? Yan.
Dali tanggalin muna natin. Ngayon guys, ito namang spin motor ang ililinya natin dito. Kinabit ko yung starting ng motor dito sa isang linya ng capacitor. Ito, saka kulay yellow din. Tapos itong kulay pula nitong spin motor, ito yung running. Kinabit ko na rin dito sa isang linya ng capacitor. Ngayon guys, itong common nya ng spin motor, nakakabit naman ito sa line 1 ng ating power cord, power cord. Kasama niya yung common din ng wash motor. Ang gagawin natin, itong linya ng isang switch na itong timer switch, kakabit natin dito sa line 2. Ito sa line 2. Itong isang linya na to, ito yung linya ng isang switch galing sa timer switch, wash timer switch, ito, itong kulay. Ngayon, ito namang kulay white, ito yung galing dito sa spin timer switch. Pagsasamahin lang natin to. Samahin natin, tapos kabit natin dito. Ito yung line 2 ng ating power cords or power supply. Magkasama sila dyan. Wait. Ayan. Okay. Magkasama na sila. Ngayon, itong linya ng isang linya nito, spin timer switch, dito natin to ilalagay sa running. Dito sa running ng spin motor. Dito natin siya ilalagay ito. Ito galing sa spin timer switch. Uy. Hirap makashoot Ayusin lang natin to guys. Lagyan natin ayusin natin yung wire nya. Ayan guys, ito na yung kabit na natin. Connect na natin dito sa running. Itong galing sa timer switch, sa spin timer switch, kabit na natin dito sa linya ng running. Ayan guys, yan. Okay, connected na. Itong galing sa spin timer switch, itong kulay white, ito yung pinaka line nya. Kinabit natin dito sa line 2 ng ating power cords. At itong isang linya nya, kinabit naman natin dito sa running ng ating spin motor. Kasama niya yung isang cords ng capacitor. At itong isang linya, ito yung starting. Pinagsama natin yung sa capacitor na linya at yung kanyang linya galing dito sa spin timer. So guys, ang gagawin natin, papaikutin natin tong spin timer.
And guys, try na natin. Try na natin itong paikutin. Hawakan natin kasi masyadong malakas to. Ngayon, isaksak na natin itong cords. Pera sabog. Yun. Ayun guys, nakita nyo reverse yung ikot niya. And guys, okay naman yung ating naging pag-wirings kasama yung ating selector switch. Ito kasing wash timer na to o wash motor, meron siyang nakakabit na selector switch. Ito yung normal wash saka soap wash. Pag gusto nating soap wash, pipihitin lang natin to. Itong switch na to ilalagay natin sa normal o sa soap wash dito. Ang ikot niyan guys ng motor ay 5 to 6 seconds lang. Pag normal guys, ang ikot nito reverse, ang ikot ng reverse niya saka forward ay 11 to 12 seconds. Itong soap wash, ang ikot ng reverse niya saka forward ay 5 to 6 seconds lang. Ayan. And guys, okay naman yung ating naging pag-wiring. Maraming salamat. At nagawa natin to ng maayos. At doon po sa hindi pa po, huwag nating kalimutan. Doon po sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, inanyahan ko po kayong mag-subscribe. At lagi nyo pong i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga video kong pina-upload sa YouTube. Pag may ads po yung aking video, huwag nyo pong i-skip. And sa comments po section, mag-comments po kayo. Tanggap po natin yan, maski ano po ang comments ninyo. Like and share nyo na rin po para malaman naman po ng iba nating kababayan. Maraming salamat po. Ako po yung magpapaalam na. Hanggang sa muli po. Bye-bye.